Salamat po para sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Anyayahan ko pong kuhanin natin ang ating pong mga banal na kasulatan. Buksan po natin sa Book of Psalms, particular po sa Psalm chapter 72. Basahin po natin ang ating pong pinaka-text. Bagaman ng pag-aaralan po natin ay buong chapter ng Psalm chapter 72. Pero basahin na lamang po natin ang mga talatang 1 hanggang 5, verses 1 to 5. Psalm chapter 72, babasahin po natin verses 1 to 5. Ang sabi po ng salita ng Panginoon in verse number 1, "Give the king thy judgments, O God, and their righteousness unto the king's son. He shall judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment. The mountains shall bring peace to the people, and the little hills by righteousness. He shall judge the poor of the people. He shall save the children of the needy, and shall break in pieces the oppressor. They shall fear thee as long as the sun and the moon endure throughout all generations." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming banal, pagpalain mo po ang yung mga salita na amin pong mapagbubulay-bulayan. Gamitin mo po ang mga katotohanan at ang mga salitang ito para magturo sa amin ng mahalagang aral, paalaala, at gamitin mo rin po mga katotohanan para magbigay sa amin, Lord, ng kapanatagan ng puso, na mapanghawakan namin ang iyong mga pangako, magawa namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Itinataas ka po namin at niluluwalhati sa lahat ng ito. Ito pong aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Magsiupo po tayong lahat. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ay pinamagatan po nating The Reign of a Righteous King. Ito po yung pinakatema ng Psalm chapter 72. Sa nakalipas pong, kung di ako nagkakamali, tatlong linggo o 3 Miyerkules o 4, hindi ako nagkakamali. Ang tinatalakay po natin, puro Book of Psalms. Ano po? Puro Book of Psalms. Book by book. Natalakay po natin at ito po kasing Book of Psalms ay napakaganda po ng nilalaman. Iba-iba ang mga topics, iba-iba ang mga sumulat, iba-iba mga kaibigan ang matututunan natin at para maunawaan na rin natin ano yung kahulugan ng pagkakasulat ng mga psalmists sa lahat po ng mga awit po na ito. So para magbigay lamang po ng konting background bago po natin pag-aralan yung nilalaman ng Psalm chapter 72, ang Psalm chapter 72 po ay, kung uunawain po natin at babasahin natin mabuti, isa pong panalangin po ito, isang prayer po ito. Panalangin po ito, mga kaibigan, para sa isang hari. Para sa isang hari. Likely, ang sabi po ng mga nag-aaral ng banal na kasulatan, ito po ay panalangin para kay Solomon. Para kay Solomon. A psalm for Solomon. Okay? At ito po ay ipinanalangin, mga kaibigan, para kay Solomon na paghingi sa ating Panginoong Diyos na itong si Solomon, dahil bata pa po siya, which is totoo naman po na si Solomon, nung siya po ay nagsimula na paghahari, siya po ay humingi ng wisdom. Kaya masasabi natin during the time of Solomon, talagang ang kingdom, mga kapatid, ay talagang at peace. Talagang ito yung pinaka-prosperous na paghahari during the time of Solomon. But after Solomon, dito na po nangyari yung pagkakahati ng Israel. Yung dating United Israel, biglang nahati ng 2 faksyon, yung Northern and Southern Kingdom. Pero during the time of Solomon, dahil maging si Solomon, mga kapatid, bagaman bata pa po siya nagsimula sa paghahari, pero talagang naging tama ang puso niya sa harapan ng Diyos. Kaya alam po ninyo, kung meron pong isang bagay na magiging susi para sa isang maayos na pamumuno, hindi po husay, hindi galing ng namumuno, hindi talino. Kung meron isang bagay po na pinapakita sa atin ng kwento ni Solomon, ang isang maayos na pamumuno ay nangyayari kapag ang tao na namumuno ay may takot sa Diyos. Yun po ang reality. Yun ang totoo. All throughout the history of Israel, Northern and Southern Kingdom, makikita po natin na napakaraming mga matatalinong mga naging hari. Di po ba mahuhusay na maging hari? Magagaling na mga leaders, kaya lang walang takot sa Diyos eh. Kaya imbis na ilapit ang kanilang bansa, ang kanilang lugar, ang nation sa palapit sa Diyos,
Ang nangyari, mga kaibigan, naging dahilan pa para ilayo nila ang kanilang mga sinasakupan sa kalooban ng ating pong Panginoon. So ito pong panalangin pong ito ay para po sa pamamahala ni Solomon when he was still young. Kaya yun po yung pinaka-context po nito. Pero kapag inaral po natin mga kaibigan, itong psalm na ito is ultimately pointing to the perfect reign of the Lord Jesus Christ. Prophecy po ito eh. Itong psalm na ito ay prophetic. Kasi hindi lamang po ito para kay Solomon, kung hindi kapag inaral natin at binasa po natin yung buong chapter, makikita natin na yung pamamalakad ng hari na tinutukoy dito. Bagaman hindi nangyari during the time of Solomon dahil namatay si Solomon, bumalik sa hirap ang mga unbelievers, nagkasala si Solomon, pero yung ultimate na katuparan ng paghahari dito po sa Psalm chapter 72 ay magaganap ang mangyayari kapag si Kristo na po ang nag-reign. Okay? So ito po'y panalangin for young Solomon na humihingi ng wisdom. Siya po ay maging just and compassionate sa kanyang pamamalakad bilang hari. But ultimately, ito po ay tumutukoy sa perfect reign of Christ. Isang hari na kung saan ang kanyang magiging kaharian ay hindi na po magkakaroon ng tinatawag po nating katapusan. So, i-break down po natin ang ating pong ang chapter 72 ng Book of Psalms. At makikita po natin, number 1, yung pong panalangin ay makikita po natin yung panalangin for righteousness, a prayer for righteousness. Ito po ay panalangin, mga kaibigan, ng psalmist para sa pamamahala na mabuti at makatuwiran nitong si Haring Solomon. Makikita po natin yan in verses 1 to 4. Tignan po niyo, sabi ng talata, "Give thy king thy judgments, O God." So pinagpe-pray niyang hari, bigyan niyo po ng maayos na paghahatol ang hari o Panginoon. Di po ba? "And thy righteousness unto the king's son." So tumutukoy kay David at kay King Solomon during that time. "He shall judge thy people with righteousness." Yan po ang tamang pamalakad eh. Di po ba? Hindi lang yung umunlad. Kasi ang pag-unlad, mga kaibigan, susunod kapag naging righteous ang pamamalakad. Pero kahit na mahusay at maunlad ang tao, pero pag hindi righteous, kapag pinasukan ng kalokohan, ng kasamaan, ng hindi kaayusan, ano nangyayari? Napapahamak ang maraming mga tao. Di po ba? Iyan ang magandang paalaala, lalong-lalo na sa mga namumuno. Talagang tayo bilang mga mananampalataya, manalangin tayo, ipag-pray natin ang mga namumuno. Totoo po yun. At kung meron isang bagay, mga kapatid, na wag nating gagawin, wag lang tayong bumatikos, kundi matuto tayong manalangin. Ang problema sa maraming mga mananampalataya, mga Pilipino, mga mananampalatayang Pilipino, kapag nakakakita ng maling pamamalakad, mahusay magbatikos, pero hindi natin ginagawa yung tungkulin natin to pray for them. Let us pray for righteousness. Kasi kung hindi natin kayang baguhin ang puso ng mga tao, ng mga namumuno, ang Diyos kaya niyang baguhin. Kayang kumilos at kayang ayusin ng Panginoon. Kaya kasama sa mga pinapag-pray po natin ay ang mga namumuno. Amen? At yan po, mga kaibigan, ay maliwanag na utos din naman ng Biblia. Kaya mentras nakakakita tayo ng hindi maayos, maging mapagmatsyag tayo, hindi man po pwede na mali na ginagawa, okay na okay pa rin tayo. But don't forget, natungkulin natin bilang mga mananampalataya, kapag may mga ganung sitwasyon, let us not forget to pray for them. Utos po yan sa Bible, regardless kung binoto ba natin sila, regardless kung kalaban ba ng sinusuportahan natin yan, let us always pray for them. Let us pray for righteousness. Kasi kaya ng Diyos gawain. Tingnan po niyo ang sabi ng talata in 1 Timothy chapter 2, verses 1 and 2. Tingnan po niyo ang sabi ng Bible. 1 Timothy chapter 1 chapter 2, verses 1 and 2. Ang sabi po ng talata, 1 Timothy 2, 1 and 2. Ang sabi, "I exhort therefore that first of all, una sa lahat, supplications, prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men." Amen? Pag-pray natin lahat ng tao, kahit hindi natin kakilala,
Pero yung kabuuan, general. Pag-pray natin ang mga tao ngayon sa Middle East. Pag-pray natin, mga kaibigan, yung mga tao na hindi man natin kakilala, pero marahil ay dumaraan sa hindi magandang sitwasyon ng buhay. Huwag lang natin pag-pray ang sarili natin. Pag-pray natin ang sarili natin. Pag-pray natin ang mga mahal natin sa buhay. Pero ang isang utos ng Panginoon na dapat kasama sa panalangin natin ay maipanalangin natin ang lahat ng tao. Pray for all men. Ang sabi po dyan, ito ba sabi, particular for kings and for all that are in authority. Noong unang panahon kasi may hari. May mga bansa ngayon, may mga hari din. Pero hindi lang mga hari. Dito sa atin, wala namang hari. Di po ba? Ang hari, mga kaibigan, yung jeepney driver hari, pero napalitan na. Parang motorsiklo na ang hari ng kalsada. Hindi na jeep. Dati ang hari ng kalsada, jeep. Ngayon, ang hari ng kalsada, motorsiklo na. Diba? Wala namang hari sa Pilipinas, pero meron tayo mga leaders ng ating bayan. Don't forget to pray for them. Pastor, kaaway ko yan Pastor, gumagawa ng hindi mabuti yung leader namin Ano ipagpre-pray ko yung mamatay na siya? Well, wag po nating ilagay sa ating kamay. Di po ba? Ipag-pray natin na ang Diyos ang magtama at magtuwid kung meron silang ginagawa. At huwag kayo mag-alala. Diyos kasi ang naglalagay. Huwag kayo mag-alala. Diyos din ang magtatanggal. Diyos ang magtatanggal. In His right way, at the right time, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Di ba ang sarap ng buhay ng ganon? At ito na rin po ay isang paraan para sabihin ko po sa bawat sa atin, nagpe-pray tayo ng maayos na pamumuno. Mag-pray tayo, ang mga mamumuno, mga Kristiyano na rin. Di ba? Pastor, madumi politika. Kung madumi politika, hayaan na natin maging madumi. Pero kung hahayaan natin magiging madumi, wag na tayo magrereklamo. Wala tayong ginagawang paraan Ngayon, hindi ko po sinasabi na lilinis ang politika kapag mga Kristiyano ang magiging politiko. Kasi ang pagiging politiko, ang pagpasok sa politika, hindi po biro yung kailangang handa ang isang mananampalataya. Kasi pag hindi, talagang makukuha tayo ng kasamaan mai-impluwensyahan tayo ng mali. Kaya pagpasok sa politika, hindi po yan biro Actually, mga kaibigan, hindi po yan pinapangarap lang, kundi talagang ipinagpe-pray ng mabuti. Pero kung meron mga magiging mananampalataya na talagang may panawagan to lead, lalong-lalo mga Kristiyano, magpakatatag tayo sa Diyos. Diba? Dahil tayong gagamitin ng Diyos para makapamuno in righteousness. Yan po sinasabi dyan, a plea for divine wisdom, justice, na nagpapakita na sino mang ruler o tao na mapupunta in place of authority ay hindi niya kayang makapamuno ng mabuti kung wala ang guidance ng Diyos. Without God's guidance, wala. Kahit naman saan hindi lang sa bansa, sa lahat. Magninegosyo, pamilya, gawain, hindi natin mapapangunahan ng anumang pangunguna kapag tayo po, mga kaibigan, ay hindi naging maayos sa harapan ng Panginoon. Kasi kailangan natin ng guidance ng ating Diyos. Kailangan natin ang wisdom coming from the Lord. Yan po'y pinatutunayan nitong talatang ito na walang magiging pamumunong magiging maayos kapag wala ang pagkilos at ang gabay ng ating pong Panginoon. Pangalawa po, not only a prayer for righteousness, but secondly, makikita po natin in verses 5 to 7. Ano pong sabi ng talata in verses 5 to 7? Ano sabi? They shall fear thee as long as the sun and moon endure. Throughout all generations, he shall come down like a rain upon the mown grass, as showers that water the earth. In his days shall the righteous flourish. Tapunin nyo? In his days. Kapag namumuno, maayos, ang buhay nagfo-flourish. And abundance of peace, so long as the moon endureth. Which is true na nangyari sa panahon ni Solomon. Si Solomon ay namumuhay at nangunguna in righteousness. Talaga pinatupad niya ang justice ng Panginoon. Namuhay siyang may takot sa Diyos. Ang Israel, mga kaibigan, was at peace. Pinakamapayapang panahon at pinakamasarap na buhay nung panahon, mga kaibigan, ni Solomon. Kasi walang war nung panahon na yun.
During the time of David, maraming war. But during the time of Solomon, mga kaibigan, ang buong nasyon kasama ang lahat ng mga bansang nakapaligid were at peace with each other. Ang tao takot sa Diyos ng mga Israelita. They feared the Lord kasi ang Panginoon nagpakita ng makapangyarihang bagay sa buhay po nila sa pamumuno ng isang makadiyos na tagapanguna. So number 2, makikita po natin not only a prayer for righteousness, kundi sa Psalm na ito makikita natin a prosperity through righteousness. Ito yung nagagawa kapag naging righteous ang pamumuno. Nagkakaroon ng prosperity. Totoo po yun. Hindi lang po ito pang bansa. Sa lahat ng gagawin natin. Kapag nilapatan natin ng righteousness, ng makatuwid na pamamalakad, na pangunguna, ang anumang bagay na ipinagtiwala sa ating ng Panginoon, ang resulta po nito, mga kaibigan, will be prosperity. Magiging prosperous. Hindi lamang po sa pera ang pinag-uusapan. Kasi ang isang prosperous na lugar, di po ba, isang prosperous na bansa, hindi lang yung supplied ang pangangailangan, kundi may kapayapaan. Kasi kahit mayaman ang bansa, pero kung walang kapayapaan, ay hindi prosperous yun. Kaya dito sa pagkakataong ito, itong nangyayari. Ngayon, hindi man natin kayang saklawan ang bansa natin. Hindi man natin kayang saklawan ang barangay natin o maging ang bayan natin, bayan ng Malolos o bayan ng Kalumpit o saan man tayo nandoon. Pero doon sa ibinigay sa atin ng Panginoon na ating mapangunahan at masaklawan, at mga kaibigan, gawain natin at magpatupad tayo ng isang pangunguna na may katuwiran ng Diyos. Sa tahanan natin, gawin natin ganon. Sa hanap buhay natin, gawin natin ganon. Sa church natin, gawin natin yun, and the Lord will prosper us. Magiging mapayapa ang buhay. Amen? Lahat ng tao, mga kaibigan, na magiging kamahagi ng gawain at ng iglesia, mararamdaman ng kapayapaan ng Diyos. And dadaloy ang biyaya sa buhay ng bawat isa. Kapag ang magiging pangunguna, mga kaibigan, is with righteousness. So hindi lang po ipinakita dito yung prayer for righteousness, pinakita rin natin dito a prosperity through righteousness. Gusto ba nating maging prosperous? Gusto ba nating maging mapayapa? Gusto ba nating bumuti? Huwag tayong makiayon sa paraan ng sanlibutan. Makiayon tayo sa paraan ng Diyos. Kasi doon lang dadating ang pagbabago sa ikabubuti ng buhay. Kapag natutunan nating hawakan, pangunahan ng ayon sa pamantayan at katuwiran ng ating Panginoon. Tingnan po ninyo ang sabi in verses 8 to 11. Ito po yung point number 3. Dito natin kukuhanin verses 8 to 11. Ang sabi po, He shall have dominion. Tingnan po ninyo. Tingnan niyo yung mangyayari kapag maayos. He shall have dominion also from sea to sea and from the river unto the ends of the earth. Again, hindi nangyari ito sa bansang Israel na putol to pero again, ito'y prophetic po ito Ito'y nagpo-point sa pangunguna at sa reign ng ating Panginoon Kristo na wala ng mali. Kaya yung kapayapaan, ngayon walang kapayapaan. Pasyo, meron na, mukhang bumubuti na. Well, ano lang po yun, sa banal na kasulatan, kapag aaralin po natin ang Bible at sisimulan po natin ang ating series patungkol sa end times para maintindihan natin ano ba nangyayari. Pag may narinig tayong mga kwento at mga balita, di ba, alam natin kung paano natin tatanggapin, hindi tayo napapraning, hindi tayo natatakot. Amen? Kasi nasa Bible naman lahat Yung peace ngayon na nangyayari, di po ba ngayon, puro pangkapayapaan. Ang totoo po yan, mga kaibigan, ng tawag dyan is false peace. Pansamantala lang yan. Magkakaroon ng kapayapaan kasi titigil ang ilang panahon ng kaguluhan, but eventually, magli-lead sa mas matinding problema at mas matinding kaguluhan. Bakit po? Dahil gusto natin, no? Because we are in the last days. At yan pong nakasulat sa banal na kasulatan. Peace, peace, but there is no peace. Yan ang sigaw ng marami.
So number 3, makikita po natin, verse number 8, verse number 9, they shall dwell in the wilderness, they that dwell in the wilderness shall bow before him, and his enemies shall lick the dust. The kings of Tarshish and the isles shall bring presents. The kings of Sheba and Seba shall offer gifts. Yea, all kings shall fall down before him. All nations shall serve him. Ano pong pinapakita sa atin ng mga talata pong ito? Number 3, the power of dominion. The power of dominion. Darating ang pagkakataon kapag gumawa tayo ng may kaayusan. Again, dito sa mundong ito, hindi tayo makakapag-expect na magiging total peace. Pero may kapayapaan kapag inayos natin ang ating paraan. Totoo po yun. May mga pagkakataon na gumagawa tayo ng mabuti pero ang gaganti at gagawin ng iba ay masama. Yung humarap tayo sa problema, yung may kumalaban sa atin, hindi maiiwasan kahit nang ginagawa natin ay mabuti, pero huwag kang mag-alala dahil kapag katuwiran ng Panginoon ang ating ginagawa, huwag kang mag-alala kasi Diyos din ang gagawa ng paraan to subdue your enemies. Siya ang magbibigay ng kapangyarihan at siya ang magbibigay ng pagtatagumpay sa lahat ng mga mananampalataya na sumusunod at lumalakad alinsunod sa kanyang kalooban at nangunguna ng may katuwiran ayon sa kalooban ng ating Panginoon. The Lord will expand your influence. Yan ang sinasabi dyan. Ang sabi nga, kings will bow. Ibig sabihin lang doon, di ka sasambahin bilang Diyos, kundi kikilalanin ka. Kikilalanin ka. Kikilalanin ka ng ibang tao. Kahit yung ibang mga tao na hindi mo kilala, kikilalanin ka dahil the Lord will bless you and the Lord will promote you. Kayang gawin ng Diyos yun. At yan ay mangyayari sa isang makatuwid at makadiyos na pangunguna at pamamalakad na gagawain nating mga mananampalataya. Pang-apat po at panghuli, makikita po natin yan in verses 12 hanggang 17. Yung mga talata na ito, ang sabi po ng talata, for he shall deliver the needy when he crieth, the poor also and him that hath no helper. Kaya alam po ninyo, ang isang bagay na malapit sa puso ng Diyos, yung mga mahihirap. Kaya nga, alam po ninyo, isang bagay na gusto nating gawain ngayon as a church, huwag lang tayong mag-focus doon sa pangailangan natin bilang mga mananampalataya. Dapat nating gawain na maging concern natin ay yung mga kapwa natin mananampalataya, pero we want to extend yung tulong at yung magagawa natin at kamay natin doon sa mga taong mangangailangan. Kasi kung merong malapit sa puso ng Panginoon, alam po niyo kung sino at kung ano, yung pagmamahal sa mga nangangailangan, yung pagmamahal, yung compassion for the poor. At yan yung gusto nating mamulat tayo as a church. Diba? Mahal natin ang isa't isa, magtutulungan tayo bilang mga kapwa mananampalataya. Sabi nga mga kaibigan, in sickness and in health, through thick or thin. Diba? Nandiyan tayo mga mananampalataya sa isa't isa. Pero isang bagay na gusto at kalooban ng Panginoon, nakikita natin mula sa kanyang salita, hindi lang manatili sa atin. But let us extend it. Maging kamay tayo ng iba. Karoon tayo ng pagmamahal sa iba. Tumulong tayo sa mga nangangailangan regardless kung kakilala natin, umaten sa church natin o hindi. Yan ang magiging focus din ng ating pong gagawain this year. Meron tayong mga sisimulang mga hakbangin na magiging target natin, mga kaibigan, hindi lang yung para sa gawain natin, hindi lang mga kaibigan yung makapag-uplift ng buhay natin at ng spiritual na buhay natin bilang mga mananampalataya, hindi lang yung makatutulong sa ating mga mananampalataya, kundi yung gagawa tayo ng paraan kung papaano tayo ay magiging asin at tunay na liwanag ng sanlibutan. Hindi lang sa ebanghelyo na ating ipinapangaral, kundi maging sa ating ipinapakita sa ating pang-araw-araw. I-extend natin ang ating mga kamay. Tutulong tayo sa community. Tutulong tayo. Gagawa tayo ng paraan. Sa kaya lang nating gawain at alam lang nating gawain, we will help. We will be part of the community. Hindi tayo isolated sa atin kung hindi gusto natin na tayo ay maging bukas sa iba para mas maraming kaluluwa
ang tunay na makakilala at maabot ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Itong mga dahilan kung bakit ngayon patuloy natin pag-pray, suportahan po natin, gawain natin, mag-take part tayo, magkakaroon tayo ng series of medical missions. Isa po yan sa mga gagawain natin, hindi once a year. Kung hindi sisimulan natin at gagawa pa tayo ng mga series of medical missions at ang ating magiging target ay yung community natin. Wala tayong pipiliin. Ipoprovide natin ang kanilang mga pangailangan. Bibigyan natin sila ng mga gamot. At ipapanalangin at share natin sila ng salita ng Diyos. Regardless kung makakilala sila sa Diyos o hindi, basta importante makagawa tayo ng paraan at hayaan natin na ang Diyos na ang kumilos sa kanilang mga puso. Take part. Kalooban ng Diyos yun. Iyan ang plano at gusto ng Diyos na ipagawa sa bawat isa sa ating mga mananampalataya. Ang pang-apat po at panghuli, a passion for the helpless. Yan po yung makikita natin, a passion for the helpless. Ito yung isa sa mga characteristics na pinagpe-pray para sa hari. Karoon ng compassion for the poor. Compassion for the helpless. He shall deliver the needy. Hindi man tayo hari. Pero in our own small way, sa kaya natin gawin. Kaya natin gawin. Mas pagtitibayin natin ang pagpapakain, feeding center. Sabi ko nga, isa sa mga plano natin isang araw kapag nagawa na at marami ng tao sa harapan ng church natin kasi mabubuksan isang araw ang trend, kakaroon tayo ng pagpapakain, magbibigay tayo ng pagkain sa lahat ng mga gustong makakain. Kasama na ang pag-share natin, gagawain po natin yon. Gagawa tayo ng paraan para makatulong sa iba. Ayon sa kakayanan nating gawain. Hindi tayo gagawa ng isang bagay na sisimulan natin na bandang huli, hindi pala natin kayang tapusin. Gagawain natin yung kaya nating gawain na alam nating kalooban ng ating Panginoon. Ay kita natin dyan, ating mga kaibigan, na isang hari na mas binavalue, overpower, yung kapakanan ng tao. Yung kapakanan ng tao. Itong talata po at itong psalm na ito ay isang napagandang panalangin. Panalangin hindi lang sa mga nangunguna, kundi ang panalangin ko po maging panalangin para sa ating lahat. Na magkaroon tayo ng ganitong damdamin. Karoon tayo ng ganitong puso. Karoon tayo ng ganitong desire. Na maging focus natin hindi lang kung paano tayong ibe-bless ni Lord, kundi paano tayong magiging liwanag at asin ng sanlibutan. Alala ko tuloy yung sinabi ng ng Matthew chapter 7 verse number 6 verse number 31. Kung di ako nagkakamali, nagkaharambol-rambol na. Ang sabi ng 5:13, I'm sorry kung ano nang naiisip ko. Ano sabi doon? Let your light so shine. Matthew 5:13, ye are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, which shall it be salted? It is thenceforth good for nothing but to be cast out and to be trodden under the foot of men. We are the salt of the earth. Magliwanag tayo. Matthew chapter 5 verse number 16, anong sabi ng talata? Let your light so shine before men that they may see your good works. And in doing so, the people who will see our good works will glorify our Father na hindi lang nakikita, which is in heaven, pero makikita sa buhay ng bawat sa atin bilang mga mananampalataya. Ang Psalm chapter 72 ay hindi lang panalangin para kay Solomon. Ang challenge po sa atin, maging panalangin para sa ating lahat. Hindi dahil hari tayo. Hindi dahil magiging mayor tayo, magiging gobernador o presidente tayo ng Pilipinas. Kundi we are ambassadors of the Lord Jesus Christ here on earth. Meron tayong ginagampanan. Meron tayong tungkulin. Tayo ay liwanag at asin ng sanlibutan na kailangang kakitaan
ng mabuti at maayos na buhay. I hope and pray, maging panalangin din ito para sa atin. Point number 1, a prayer for righteousness. Number 2, a prosperity through righteousness. Nagiging prosperous through righteousness. Number 3, a power of dominion. The Lord will extend you. Yung sakop mo. Ka mag-alala for promotion because the Lord will give it to you. Promotion cometh from the Lord. Ang pang-apat, a passion for the helpless. Huwag tayong malamon ng kapangyarihan isang araw. Huwag tayong malamon ng magagandang mga bagay. Huwag tayong malamon ng material na mga pagpapala, kundi sa pagpapala ng Diyos sa atin, huwag tayong makalimot merong mga tao na kailangan gawaan natin ang kabutihan. A passion for the helpless. Passion for the poor. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us pray. Let us pray. Ngayon pong gabing ito, kung meron tayong isang bagay na dapat gawain at maging challenge sa atin, is to pray for our leaders. Pray for our leaders. Pag-pray natin ng tagapanguna natin, ng presidente, ang mayor, alalahanin lang natin sila sa prayers. Regardless kung matuwid ba silang mamalakad, regardless kung meron ba tayong maipupula sa kanila, hindi po ito yung panahon ng paghahanap ng ipupula. Ito yung panahon ng paglapit sa Diyos at ilapit natin sila sa Diyos. Let us pray for them. Ang sabi nga ng talata, let us pray for all men. 2 Timothy, 1 Timothy chapter 2. Pray for all men. Ngayong oras na ito, isama natin sa prayers, hindi lang yung buhay natin, hindi lang yung pangangailangan natin, but let us pray for all men. Pag-pray natin yung hindi natin kakilala. Pag-pray natin yung mga tao na naapektuhan ng gera. Mga tao na marahil ngayon dumaraan sa matinding problema at hirap. Ngayon, okay tayo. Wala tayong problema, makain tayo, pero may mga tao nakapaligid sa atin na hindi ganun ang sitwasyon. Let us have compassion on them. Let us pray for them. Pray tayo. Sama natin sila sa panalangin. Ngayong gabing ito, will you come to the Lord? And will you whisper a prayer for them? Pag-pray natin sila. Kung itong pangungusap at challenge sa ng Panginoon, come to the Lord and pray to the Lord. Let us pray for them. God bless you. Tayo manalangin. Ama naming banal, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa paalaala. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkilos ng iyong salita. Salamat sa pagtuturo. Panginoon, katulad ng challenge ng iyong salita, nananalangin po kami, Panginoon. Una sa lahat, para sa lahat ng tao. Mga taong nakapaligid sa amin. Mga taong malalayo sa amin. Mga taong kakilala namin, hindi namin kakilala. May iba't ibang mga sitwasyong pinagdadaanan sa buhay. Yung iba po, Panginoon, ay may mga sakit. Yung iba, Panginoon, may mga pangailangan. Yung iba po, Panginoon, puno ng takot sa puso, marahil, Panginoon, sa sitwasyon na kinakaharap ng kanilang bansa. Lord, ipinagpe-pray po namin ang bawat isa. Wala kami magagawa bilang tao, pero kumikilala kami, Lord, na meron kang magagawa. Ang Diyos namin, Panginoon, ang may plano, may magagawa, kapangyarihan. Lord, papangyarihin mo po ang iyong kalooban. Inilalapit po namin, Panginoon, ng mga tao na makakilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang kaluluwa. Mas-save po ang kanilang kaluluwa. Ano man ang mangyayari dito sa lupa, Panginoon, ang kanilang kaluluwa ay magkaroon ng katiyakan ng pagtungo sa langit. Tulungan mo po, Panginoon. Hawakan mo po ang bawat iglesia, ang bawat mananampalataya, bawat local church, Panginoon, sa buong mundo na magkaroon kami, Lord, ng desire, ng burden
Panginoon, hindi lang para sa aming mga kapwa mananampalataya, hindi lang para sa aming kakilala, sa aming pamilya, kundi, Lord, lawakan mo po ang aming puso, buksan mo po ang aming puso, lagyan mo kami ng compassion, Panginoon, at pangangalaga. Kami maging selfish, Panginoon. Turuan mo po kami kung papaano kami na magiging mabuting halimbawa, magiging asin at sanlibutan, Panginoon, sa mga tao. Panginoon, na isang araw, Lord, ay gagamitin mo kami upang maging pagpapala at makita nila na merong isang Diyos na nagmamalasakit, merong isang Diyos, Panginoon, merong isang church, Panginoon, dito sa aming lugar na may pagmamahal, Panginoon. Hindi po namin alam kung paano ituro mo po sa amin. I-lead mo kami, Panginoon. Tulungan mo po kami. At Lord, gusto po namin na kami bilang mga mananampalataya, bilang isang local church, ay maging kabahagi, Panginoon, sa pagpapakita at pagpapahayag ng iyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa. Tulungan mo po kami. Pagpalain mo ang bawat pinagpe-pray ng iyong mga anak. Patagpuin mo po kami lahat. Ito pong aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at ng aming tagapagligtas. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y bumalik sa ating mga upuan. Awitin po natin, alam kong may magagawa ang Diyos.